Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito naman po si Papa Angelo, the Life Mentor here at Leader News Philippines. Today is June 23, 2021. At ang ating pong episode today ay napakahalaga dahil dito po natin ibubunyag yung mga sekreto kung paano mapapabalik ang abandon sa iyo, misis, o sa inyong mag-ina. This is a common sight or common situation sa ating mga Pilipino ngayon dahil ito ay naging practice na. Naging practice na ng mga kababayan natin na kapag may nagustuhang babae o may nagustuhang lalaki, may nagustuhang opposite sex, nagka-interest sa itsura, physically attracted, tapos nagka mabutihan at hanggang sa umabot sa hindi pa dapat umabot. Then pag nagkaroon na ng bunga, yung sinasabi nilang pagmamahalan, eto na. Doon na nila makikilala ang isa't isa, doon na nila ma-realize, ano ba tong napasok ko? ano ba tong ano ba tong taong nakilala ko? Parang ang gulo-gulo ng buhay ko ngayon, di ba? Yung dating tahimik na buhay niya bilang single, bilang binata, bilang dalaga, biglang gumulo nung siya ay nakipagrelasyon na akala niya yung pakikipagrelasyon niya na yon sa opposite sex ay magbibigay sa kanya ng inspirasyon, magbibigay sa kanya ng comfort sa buhay, magbibigay sa kanya ng karagdagang suporta. Lahat ng klaseng suporta inaasahan niya. Physical support, financial support, emotional support, kung ano man yon. Yun ang mga expectations ng bawat tao every time na siya ay may involved sa isang relationship. Unfortunately, hindi po ganoon ang nangyayari. Kaya masyado nang mataas din ang bilang ng ating mga kababayan na single mom, single dad, dahil na rin sa mga pagkakamali sa desisyon. At bakit ba nagkakamali ang tao? Siyempre, meron ding dahilan yan. Meron ding ugat kung bakit nagkakamali ang tao. At yun ang mga dapat nating inaalam. Kasi the more na hindi mo pa rin alam, pag umulit ka, it will happen the same thing. Ganon din ang pwedeng mangyari. Kasi inassume mo na naman na kaya mo. Dahil kapag aral ka, dahil may experience ka na, nasubukan mo ng masaktan, ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko na, siguraduhin ko na hindi na ako masasaktan. Okay? Oo nga, sisiguraduhin mo. Kung wala ka namang gagawing aksyon or pag-aaral, kung paano mo siya mapipigilan na mangyari uli, that's the problem. We always assume that we know everything, lalo na kapag tayo ay nagmamature. Sa tingin natin, matured na tayo, kaya na natin i-handle ang kahit anong relationship. Well, that's the problem. When we trusted ourselves so much. Pag masyado tayong bumilib sa sarili natin, pag masyado tayong nagtiwala sa ating kakayahan, at sinabi natin sa sarili natin na kaya ko to, tama naman yan, positive thinking. Pero hindi yan guarantee na maganda lagi ang effect o result because may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. May mga insidente o pangyayari na hindi mo kayang kontrolin. Ano yon? Well, isa na doon yung karelasyon mo. Hindi mo kayang kontrolin ang kanyang utak. Mauntog lang ng konti yan eh. Baka bukas wala na sa tabi mo yan. Di ba? So, maraming pwedeng mangyari. At ang unang-unang step
na binigay ng designer ng buhay, ng arkitekto ng buhay natin ay sasabihin ko po sa inyo sa pagbabalik po ni Papa Angelo, the Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Nagbabalik po si Papa Angelo, the Life Mentor, here at Leader News Philippines sa Facebook page ng ating site na Leader News Philippines. Paki-like and share po ang ating video. Ang ating po pinag-uusapan ngayon ay kung paano mapapabalik si Mister na nag-abandona sa iyo, Mrs. Or nang iwan sa iyo, Mrs. Kasi nga, very common na to eh. So, para mas maintindihan natin ang lahat na nangyayari sa ating buhay at para mas maiwasan natin ang pagkasira ng ating buhay. Alam niyo kung bakit nasisira ang buhay natin? Dahil sa kayabangan natin. Sa pag-assume na alam na natin lahat at kaya natin lahat. Okay? O, ganyan din ang nangyari sa marami nating kababayan ngayon na siyang nagdurusa dahil sa pagkasira ng kanilang relationship, ng kanilang marriage, ng kanilang pamilya. Now, gusto kong maintindihan nyo ang concept na ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. At sana maintindihan nyo, ha? Meron kang bibiling lupa. Meron kang lupa na nagugustuhan. At, syempre, may pondo ka, may pera ka, bibilin mo yung lupa para sa pamilya mo. At sa lupang nagustuhan mo, itatayo mo doon yung bahay na gusto mo. Okay? Nasa isip mo na yan. Yung idea, kung anong itsura ng bahay na gusto mong makita doon sa lupang binili mo para pagtayuan ng bahay para sa family mo. Nasa isip mo na. Alam mo na kung anong kulay, anong itsura, ilan ang bedrooms, anong ilalagay dito, anong ilalagay doon. Nasa isip mo na lahat yan. Nai-imagine mo na yan. Pinagpaplanuhan mo na yan. Okay? Kaya sa isip natin, or sa isip mo, it's already a finished product. Finished product na yan sa kaisipan mo, sa mind mo, kung ano itsura ng bahay. So, kung hindi ikaw yung arkitekto, or hindi ka arkitekto, siyempre, para magkatotoo yung idea sa isip mo, yung nasa utak mo na itsura ng bahay, para yan ay maging reality, hahanap ka ng arkitekto, hahanap ka ng designer, di ba? At sasabihin mo sa kanya
kung ano yung nasa mind mo, kung ano yung finished product na bahay sa mind mo, sa isip mo. At yun naman yung idodrawing ng arkitekto according sa sinasabi mo. At yung arkitekto, syempre, bawat part ng bahay ay tatanungin ka, saan ang room? Ilan ang room na gusto mo? Saan mo gustong ilagay ang CR? Saan mo gustong ilagay yung hagdanan? Saan mo gustong ilagay yung parking lot? Saan mo gustong ilagay yung garden? Saan mo gustong ilagay yung maid's room? Saan mo gustong ilagay yung stock room? Saan mo gustong ilagay yung kitchen? Lahat yan, tatanungin sa'yo ng arkitekto. At ilalagay niya lahat yun sa design ng bahay na gusto mo. At syempre, pagbabasihan niya yung sukat ng lupa. Kailangan realistic din yung sasabihin mo. Para mag-match lahat doon, ma-occupy ng lupa, makaya ng lupa, yung size ng lote, yung mga portion ng bahay na gusto mong ipalagay. Now, lahat ng sinabi mo, idodrawing ng arkitekto. Siyempre. At bawat bahagi ng part ng bahay na sinabi mo, ay ilalagay ng arkitekto yan sa tamang lugar. Bakit sa tamang lugar? May dahilan kung bakit doon siya dapat ilagay. At sasabihin niya sa'yo, okay ba sa'yo? Dito natin lalagay? Okay sa akin. Basta may paliwanag niya kasi hindi kakayanin pag dito natin ilagay. Okay? Kaya isasabihin din niya sa iyo yung mga reason kung bakit hindi siya pwede doon at kung bakit dito siya dapat. Sasabihin din niya yung reason. Iisa-isay niya sa iyo. Kaya hindi lang basta naisipan niya na ilagay doon dahil sinabi mo. Okay? Hindi lang basta susunod diyan ayon sa sarili mong kagustuhan. Of course, kailangan meron ding reason kung bakit doon siya dapat ilagay. So every part of your house has a purpose. Bakit siya nandun? It has a reason. Okay? May dahilan, may purpose din. Meron ding paggagamitan kung bakit. Kung bakit merong gripo sa garden, of course, anong dahilan yan? Para magamit sa pagdidilig ng halaman. Okay? Kung bakit nandito yung parking, syempre, dahil dyan yung accessible. Okay? So, kailangan maintindihan natin na hindi lahat ng umiiral sa bahay mo na pinapagawa mo ay basta nilagay lang doon dahil trip mo. Okay? Okay? Kaya pag nasira, may bahagi ng bahay mo na nagka-diferensya, matapos i-drawing, matapos tumayo na, yung finished product sa mind mo, eto na, nakatayo na. Pag merong nakalas, merong natanggal, merong na-damage, merong nasira, para bumalik sa dati, ano ang titingnan mo? Siyempre yung design. Yung original architectural design ng bahay para bumalik siya sa dati. Yun yung pagbabasehan. Anong sukat ba ginawa dito? Anong pyesa ba nilagay dito? Anong klaseng materials ba yung ginamit dito? So, the same din ang ikakabit mo doon. Referring to the original design that was originally made, okay, by the architect or the designer of your house and lot. Kaya, pag naibalik na siya sa dating kondisyon, normal na uli ang itsura ng bahay mo. Normal na uli yung lahat ng bahagi ng bahay mo at hindi ka na maiinis o hindi ka na maiirita because nasunod siya ayon sa iyong idea, ayon sa iyong imagination. Dahil yan ay nagsimula bilang finished product sa mind mo before pa naging realistic or naging reality. Okay? The same thing with God. Bilang arkitekto ng langit at lupa, everything started with an idea. Lahat ay nagsimula sa idea.
idea na nasa isip ng Diyos bago niya dinesign ang heaven and earth, ang universe, and many others. Kaya nga, sinasabi yan sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Pag inaral mong mabuti ang sinasabi nito, yun pala yung ibig sabihin nun. Simula sa simula, from the beginning, ang lahat ay idea lamang. Idea pa lang. At yung idea na yon ay nasa Diyos. And the Word was with God. Ang sinasabi ng mga religion dito, si Jesus daw yung Word. Hindi pa. Wag muna. Wag magmadali. Okay? So, everything was an idea with God, within the mind of God. So, He designed the universe, He designed the planets, the sea, the land, the mountains, the forest. Dinesign niya lahat yan, di ba? Natuklasan ng science, ilan yung planeta, at merong nag-iisang planet na habitable lang for human beings. Kaya nga up to now, tinutuklas ng tao, pwede ba tumira sa Mars? Pwede ba tumira sa Pluto? Pwede ba tumira sa Jupiter? Di ba? Sa Earth lang, huwag na tayo pumunta kung saan-saan. Ito lang yung dinesign ng Diyos para mabuhay ang human being. Hindi sa kung saan-saan planeta. Okay? Okay? Kaya pag pinakialaman ng tao yung design na yan, talagang madidisgrasya tayo. Okay? Aside from the dagat, mountains, forests, bago ginawa ng Diyos ang mga animals, inuna niya yung paglalagyan. Okay? Inuuna niya muna yung environment. Alam nga namang unahin niya gumawa ng animals tapos wala pang lupa. Nalalakaran sila. Diba? Saan niya ilalagay? Alam nga namang unahin niya gawin yung isda kung wala pang dagat. Saan niya ilalagay? Diba? Everything was planned accordingly. Napaka-wise ng Diyos. Everything was organized. Perfect nga, di ba? Perfect ang ating Panginoon Diyos sa pagpaplano. At yung katangian na yan ay binigay niya sa atin, sa tao. Di ba? Sa Genesis chapter 1, we are created according to His own image, to His own likeness, to His own character. Kaya naiisip din natin yung pag-organize, pagpaplano. Eh pag hindi mo naisip yan, may problema tayo. Okay? Di ba? Huwag kang kukuha ng isang bagay na wala ka pang paglalagyan. Masasayang. Eh ang Diyos hindi yan nagsasayang. Okay? Kaya, for everything that He created, mayroong purpose. Merong dahilan. Merong paggagamitan. Okay? So, when ready na yung mga paglalagyan, saka naman ginawa ng Diyos yung mga ilalagay niya doon sa lugar na yon. Okay? So, malinaw tayo dyan, ha? So, God designed everything with a purpose. Hindi lang basta naisipan niya, dito ko lalagay. Nang walang reason, hindi ganun ng Diyos. Okay? May reason, may purpose palagi. There is a reason for everything that He created. Hindi basta feel lang niya ilagay doon. Okay? Walang ganon. Okay? So, the purpose of every product He created, kapag hindi mo alam yon, halimbawa, ano ang purpose ng dog? Anong purpose ng mga cats? Anong purpose ng mga iba't ibang animals? Pag hindi mo inalam yung purpose noon, di ba, i-experiment mo. Oh. Kagaya ng mga wild animals, sinabi ng wag kainin. Oh, matigas ang ulo ng tao eh. Kakainin pa rin kahit wild. Oh. So, destruction comes after. Kapag sinira mo ang product without knowing its purpose.
Okay? Kaya when you do not know the purpose of the product, of a certain product, you will experiment the product hanggang ma-damage ito. But when you know the purpose of the product, you know how to handle it effectively, tatagal ang gamit, hahaba ang buhay. That's why for everything that we buy, appliances man yan, kotse man yan, or equipment, cellphone, etc., lagi yang merong kasama sa box na manual. Na ang tawag ay instructions manual. Ano yung nakasulat dyan? Yung mind ng creator ng produkto. Yung nasa utak ng manufacturer ng produkto. Yun ang nakasulat doon sa manual. Pag binasa mo at sinunod mo yung do's and don'ts, hahaba yung buhay. Alam ng manufacturer kung hanggang kailan tatagal yung kanyang produkto. Alam ng manufacturer na kung gamitin mo sa tamang purpose yan, gamitin mo sa tamang dahilan at sa tamang lugar, tatagal yan, hahaba ng buhay niyan. So alam ng manufacturer yun. Eh tayo, nature ng tao, busy tayo, alam ko na yan. Haba-haba, tagal-tagal basahin yan eh. So, ang tendency natin, hindi natin babasahin yung instructions manual. Okay? Pero hindi natin alam na nandoon sa instruction manual yung purpose ng product at yung isip nung gumawa kung bakit niya ginawa yun. At kung para saan lang siya pwedeng gamitin. Okay? Eh kahit nga yung mga motorsiklo, di ba, pag bumili ka, merong limit yung speed. Pag pinalipad mo, lampas doon sa speed na design para lang doon sa motor na yon, eh alam mo na ang kahihinatnan mo. Okay? Oh. Bawat produkto may purpose. Huwag niyong i-disregard yon. At the same principle applies to human beings. Ang human beings, just like the animals, are products of God. Unang ginawa ng Diyos na human being ay male. Pinakaunang ginawa niyang human being ay male. Sumunod ang female. Highest form of animal daw, sabi ng science. Bakit highest form? Kasi ang human being nakakapag-isip. May control siya sa sarili niya. May control siya kung anong gusto niya at ayaw niya. Makakapag-desisyon siya kung saan siya pupunta, kung kanan o kaliwa. That's human beings. May power to decide. May power to control over his circumstances. While sa animals, walang control ang animals. Kung ano yung naka-built-in sa kanilang katawan, kung ano yung naka-program sa kanilang katawan, yun lang ang gagawin nila. Kumain, matulog. At magpakarami. Naka-built-in sa kanila yon. Kapag may dumaang opposite sex sa harapan nila, alam nila, naamoy nila yun. Naka-built-in din yun, yung capacity to smell. Na opposite sex nila yon. Diba? Mapapansin yan, pag-aralan nyo yung mga animals. It's built into them. Ganon din sa tao. May naka-built-in sa atin. Na kapag may dumaang babae sa harapan mo, naamoy natin yan eh. No? Pag opposite sex, maamoy mo, ba? Parang kakaiba yung amoy niya, di ba? Kahit walang pabango, yung natural scent ng opposite sex natin, minsan doon nanggagaling yung attraction, ayon din sa science. Okay? Kaya minsan mapapansin mo, yung pangit nagugustuhan ng maganda or vice versa. Why? Because merong built-in capacity to smell or to determine yung mga gusto natin. Okay? Okay? Kaya the more you know about the design of yourself, lalo ka na bilang human being, bakit ako male? Bakit hindi ako female? Okay?
Dapat nagtatanong ka lang ng ganun. May female, tapos ako male. Okay? Ano ang purpose ko bilang male? Siya, bilang female, anong purpose niya? Diba? Kaya if you don't know that, tapos nakipagrelasyon ka, problema yan. You must know your purpose first as a male bago ka makipagrelasyon sa female. Dahil i-experiment mo rin siya. Hindi mo kilala sarili mo, hindi mo kilala ang purpose mo, tapos nakipagrelasyon ka, yung karelasyon mo, ganun din. Meron niyang sariling purpose na hindi niya alam, hindi niya ginagampanan din yung kanyang purpose, hindi nangyayari yung kanyang purpose ayon sa kanyang existence, magi-experiment din siya sa buhay. So kung pareho na kayong nag-experiment, alam niyo na kung anong, saan kayo pupulutin dalawa. Okay? So, meron akong isi-share sa inyong kwento na nangyari lang a few days ago. Isang British Filipina ang nag-asawa ng isang Greek. Okay? British born na may Filipina roots, ang mother niya Filipina. So, she was born in British or Great Britain, United Kingdom, at nagkaasawa ng Greek, nagsama sila sa Greece, no? Sa bansa ng husband. Nangyari ito 4 days ago. From standard.co.uk news. Siya ay, si babae, si British Filipina, ay pinatay. Natuklasan sa investigasyon na pinatay ng husband. Bata pa sila. Ang babae ay 20 years old. Yung husband niyang Greek ay isang helicopter pilot na looks like 22 years old. Okay? So, ang baby nila, na 11 months old pa lang, ay, of course, siyempre, biglang nawala ng magulang. Bakit? Si husband na Greek ay later on na patunayan ng mga pulis sa investigasyon na siya pala yung pumatay. Na una niyang sinasabi sa mga investigador, napasok yung bahay nila ng mga magnanakaw. Tinalian daw sila, hindi na siya makagalaw, kaya hindi rin siya makatawag ng tulong sa cellphone kasi nakatali siya, ganun ganyan. So, it took them 1 month or it took him 1 month para umamin na siya yung pumatay sa kanyang asawa. So, sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ito yung lumalabas na pangyayari. Sabi dito. Kasi nililista pala ng babae yung mga away nila sa diary. Sa isang page daw, sinulat niya, I fought with Bobby again, yung kanyang husband. This time, it was serious. I hit him. I cursed at him. And he broke down the door. So, yun ang sabi ng British Filipina. All I wanted was for him to ask how I am when I woke up. I woke up so weak and tired. Ang gusto lang daw niya ay matanong siya, makumusta siya nung kanyang husband, kung kumusta na siya, di ba? Dahil nagising daw siya na pagod, nangihina. I'm thinking of leaving, sabi niya. Iniisip na daw niyang umalis. I'm thinking of going to my sister, sa kapatid niya. I don't know if I can keep going with Bobby, yung husband niya, Bobby yung pangalan. I love him so much that I can't leave him even though this relationship hurts me. Mahal na mahal daw niya yung husband niya, di niya maiwan kahit na yung relationship nila ay nasasaktan siya. Nung siya ay buntis daw sa kanilang baby noong 2019, buntis pa lang siya noon. Sabi niya, last night we fought with Bobby because I had a meltdown because of my hormones. Nagme-meltdown. Ano nararamdaman na isang nagme-meltdown? Ha? Ano yun?
Oh, di ako babae. Maintindihan to ng mga babae. Because of my hormones, sabi niya. I yelled at him. Sinigawan daw niya yung husband niya. And hit him and told him, I don't want our baby. So sinabi niya sa husband yun. I am not well. I am very upset. I know he would never hurt my baby, sabi niya. My love for her is stronger than anything in the world. Then on July 3, 2020, when her baby daughter was a month old, sabi daw nung nanay, today my little one is a month old. It's also the day I told my husband I want to leave. I feel awful. Yung British Pinay na lumaki pala sa Greece, yun, doon niya nakilala yung husband niya, was found murdered in a bedroom on May 11 after her husband reported the crime to the police. So 33 years old yung husband niya pala, flight instructor, helicopter pilot. Kaya una niyang sinasabi, nilakawan sila. Kaya sa pag-iimbestiga, yung mga ebidensya nakita, na pilitan na siyang umamin, na pinatay niya yung wife niya. Sabi niya, I did everything because when I realized I killed her, I thought of my child. Kasi daw, kung bigla niya nga aminin na siya yung pumatay, kawawa naman yung baby nila. Wala siyang magigis ng parents kasi wala na ngayon nanay eh. Kaya, ang tagal bago niya naisip aminin. Now, bakit nagkaganon? Ba't nauwi sa patayan? Sabi dito, tracking data dun sa cellphone ng husband ay nagpapakita na galing siya dun from the attic ng kanilang bahay to the basement of the house and back again, despite claiming to have spent all night tied to the bed. Sabi niya, nakatali daw siya dun sa may kama dahil pinasok nga sila na magnanakaw eh. So, from the attic to the basement of the house, nakita yung tracking data. Data from the security camera sa bahay daw nila na yung memory card tinanggal at 1:20 AM. So, madaling araw sila nag-aaway. Bago daw nangyari, yung sinasabi niya, pag nanakaw, biglang nawala yung memory card sa CCTV. Kaya di rin siya nakalusot talaga dahil yung ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Sabi nung husband, he said he had been fighting with Caroline, the British Pinay, for some time and they were fighting that night, exchanging heated text messages while he was on the ground floor and she was in the attic. Nasa ground floor si lalaki, si babae nasa attic ng bahay. Pero nasa loob lang sila ng kanilang bahay. Nag-aaway sila sa text. Now, nung tinext daw siya nung wife niya that he was stupid, he lost his cool. Tinext niya yung husband niya, you're stupid. So, hindi na nakapagtimpi si lalaki, ayun na. Oh. Tinulak niya na, inakyat niya sa taas ng bahay, tinulak, at sinakal. Ang sabi pa sa sumunod na news article, tinakpan siya ng unan hanggang sa mamatay. Hindi na nakahinga. Okay? So, yan po ang nangyari sa kanilang pagsasama. Imagine, 9 months pa lang yung baby. So, may kinalaman ba to sa design ng partner mo? Sa design niya bilang female at male, may kinalaman? Dahil hindi niya alam? Sinabihan niyang stupid? Malamang, hindi niya alam. Na masama pa lang sabihan yung lalaki ng stupid. Bakit kaya? Pinag-aralan ng science yan. Ikukwento ko sa inyo yan sa pagbabalik ni Papa Angelo, the Life Mentor.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Alamin ang iyong status. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Nagbabalik po si Papa Angelo, the Life Mentor, here at Leader News Philippines. So may kinalaman ba yung design ng lalaki? Yung pag-violate sa design ng produkto? Yung kanyang distraction ng opposite sex? Yung wife niya na sinabihan siyang stupid? May kinalaman ba yon? Yes. Malaki po ang kinalaman nun. Dahil ang science ay napatunayan na ang design ng male human being, they are designed to be logical. Isip ng isip ang lalaki. Ang babae, they are designed to be emotional. Makikita niyo yan sa book ni yung book na Men Are From Mars, Women Are From Venus by James, I forgot the author. Basta Men Are From Mars, Women Are From Venus. Maramdamin ang mga babae, emotionally designed ang mga babae. Kaya nga pag sinabihan mo ng masasakit na salita yan, talagang iiyak na kagad eh. Yung mga lalaki, sabihan mo ng masasakit na salita, iiyak. May nakita ka lalaking umiyak, matapos mo sabihan ng masasakit na salita. Iiyak yan kung bading. Okay? Pero yung tunay na lalaki, sabihan mo masasakit na salita, hindi yan iiyak. Sasaktan ka talaga. Okay? Oh. Lalo na, sabihin mo sa isang Greek, according to our world history, Greek ang kauna-unahang lahi sa sangkatauhan na nag-isip ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Kaya nga nagkaroon ng Greek philosophy, nagkaroon ng Greek mythology, everything, lahat ng pag-aaral tungkol sa mundo, sa tao, sa mga hayop, sa gobyerno, nagsimula lahat yan sa Greek civilization. Greek art thinkers sa Greece. Tapos yung husband niya, Greece or Greek, sasabihan niyang stupid. Napakalaking insulto yon sa isang Greek. Doble insulto yon sa kanilang lahi. Now, whatever lahi, whatever klaseng tao ka, Chinese ka man, Pilipino ka man, Amerikano ka man, basta male, every male human being was designed to be logical. Kaya nga pag sinabihan mong stupid ang husband mo,
Kung hindi siya Greek, hindi ka muna papatayin yan. Okay. Kung Pilipino, pag-iisipan niya muna. Teka muna, bakit niya nasabing stupid ako? Ano yung huling pag-uusap namin na lumabas akong stupid? Mag-iisip yon ng malalim. Kasi the male human beings are designed to be logical. Pag sinabi mo yan sa babae, you are stupid, diretso yan. Ang sakit mo na magsalita. They will always say what they feel, not what they think. Kaya meron tayong isang dalagita na nag-suicide, anak ng artista. Nakalimutan ko lang yung artista, pangalan ng artista. Akala nung magulang niya, everything was okay. Everything was fine sa kanilang daughter. Naka-smile palagi, kumakain sa bahay ng as if walang problema. Walang nakikitang problema yung magulang sa kanilang daughter. Until one day, na nakita na lang nila na nag-suicide yung kanilang daughter. I think Buen Camino, yung apelido. O anak nila Noni Bencamino, yung artista. So, sa investigasyon, lumabas na meron yata siyang karelasyon na pinagsabihan yung daughter nila ng kung ano-anong masasakit na salita. That was very bad to do to a woman. So natuklasan na lang nila, late na. Kaya sa mga anak natin, pagsabihan natin yung mga binata natin, never tell bad words to a woman. They will take that seriously. Hindi pwedeng sinabi mo, tapos magsusuri ka na lang later on. Don't do that to a woman. Sabihan natin yung mga anak natin ng ganun. Mga anak nating lalaki. Now, sa mga babae naman, kung babae naman ang anak natin, turuan natin sila na huwag nilang insultuhin yung mga karelasyon nilang lalaki. May possibility na saktan sila. Pag sinabihan nila ng masasakit na salita ang mga lalaki. Lalo na kung boyfriend pa lang o karelasyon or ka-live-in. Nako. Kasi insulto yan sa lalaki. Pag sinabihan mo ng masasakit na salita. Because they are designed to be logical nga. Tapos i-insultuin mo. So that's the design of the male product. Hindi mo alam. Magma-malfunction yun. At pag nag-malfunction, hindi makakapag-isip ng tama. Masasaktan ka. So, ganun po ang nangyayari dyan. Now, sa mga misis na iniwan ang husband, paano mapapabalik ang inyong husband? Sa inyong feeling na iniwan kayo, may baby pa kayo. Marami na ako nakausap na misis na ganyan ang problema. Alam nyo ba pinakamaraming lumalapit kay Papa Angelo, mga babae? Sa bawat 10 tao na lumalapit sa akin for advice, 1 for every 10 people ay male. Isa lang sa bawat 10 tao. The rest, females na lahat yan. So, ang common problem nila, iniwan ng husband. Iniwan ng karelasyong lalaki. Kaya pag tinanong ko yung reason, lumalabas. Siyempre, ipapakwento natin. Ano ba nangyari? Alam nga naman manghula ako. Kapag nakwento na, kaya naman pala. Dahil pinag-aralan ko ang design, alam ko na kung saan nanggagaling yung problema. Nag-aralan ko yung design ng lalaki, yung design ng babae. So I know how to conclude what went wrong. Okay? Okay? So, gusto mong mapabalik si Mister? Ha, mga misis? Bigyan ko kayo ng mga tip. Sulat nyo isa-isa, ha? Okay. Kung ang
abandon ni Mister, pag iwan sa inyo ni Mister ay sariwa pa. Pag sinabing sariwa pa, bago lang. At alam mong wala pa siyang karelasyon. At alam mong busy siya sa kanyang trabaho at hindi yan ang bababae. Okay? Kung na balitaan mo na meron ng ibang dinidiskartehan or meron ng ibang kinakasama, may pag-asa pa ba yun? Papa Angelo? Baka meron pa. Subukan natin. Okay? Now, anong una mong dapat gawin? Bago natin pag-usapan yung mga dapat gawin, tatanungin ko muna kayo. Gaano nyo kakilala ang husband nyo? So I'm addressing this to kasalman o hindi. The question is, gaano nyo kakilala ang husband nyo? Gaano mo kakilala ang mister mo? Yan ba ay nakilala mo from head to toe, in and out of his personality? Pag sinabing in and out, dapat alam mo kung ano yung mga bagay na gusto niya. Dapat alam mo rin kung ano yung mga bagay na hindi niya gusto. Okay? Oo. Para alam mo kung paano mo siya i-deal, paano mo siya i-handle. Hindi ko gagawin to kasi magagalit siya. Something like that. The more you know the person, the more you know how to talk to him. So kung pinag-aralan mo siya, nakilala mo ng husto, madali i-handle ang inyong relationship. At anong tawag dyan? Yung kilala mo siya, alam mo siya, anong tawag dyan? We call that knowledge. And that's the first step given by God to be successful sa lahat ng inyong ginagawa sa buhay. Start with knowledge. So kung alam mo yung gustong kainin ng husband mo, umalis siya ng bahay, hindi umuuwi, kumustahin mo nang hindi mo inaaway. Dahil hindi rin papayag yan na awayin mo, lalo na sa text. Yung bang gagawin mo sa text kasi takot ka pagkaharap mo siya, baka sapukin ka. Lalong magagalit yun kung sa text mo inaaway. Manggigigil yan, hahanapin ka talaga. At sasapukin ka hanggang matahimik ka. Oo. Yan ang design ng lalaki. Kaya kung sa tingin mo, good choice yung awayin siya sa call or sa text, bad choice yan. Delikado ang buhay mo dyan. Kaya nga mataas yung vowsy cases natin eh. Dahil hindi alam ng mga babae yung design, yung purpose ng karelasyon niya na opposite sex. Parehong powerful ang male and female. Walang weak dyan sa dalawang yan. Pareho yang may strength, may power, may authority. Kaya wala pa ako nakitang babae na nagpatalo sa lalaki. Lagi nakikipag-compete ang mga babae sa lalaki. Nakikipagkompetensya sa trabaho, nakikipagkompetensya sa patalainuhan, nakikipagkompetensya sa eskwelahan, nakikipagkompetensya sa sports. Ang feeling niya, lalaki din sila. Ang feeling ng mga babae, kaya mong gawin yan, kaya ko din. Oh. Kaya, the moment na nag-asawa, nagsama, yung male and female na yan, hindi na po pwede yung mindset mo na magkapantay kayong dalawa. Para hindi kayo magsabong, alam ng Diyos na magsasabong yan, both powerful pero magkaiba ang purpose. Sabi ng Diyos sa mga babae, wives, submit to your husband.
Ayaw paniwalaan ng mga wives. Hindi, modern na tayo ngayon. Anong submit? O, tingnan nyo yung mga vowsy cases kung saan nagsimula. Dahil sa pag-violate ng commandment na yan, ng instruction na yan, ng designer. Ayaw nyong basahin yung manual eh. Kahit na nabasa, narinig, ayaw naman sundin. So, problema na yon. Talagang kakasakitan kayo. So, malis ng bahay ang husband mo. Ayaw umuwi, ilang araw na. Ano tawagan nyo? Honey, darling. Honey, nasan ka na? Diba? O tawagan mo. Pag sinagot ka, maswerte ka. Ibig sabihin, willing siyang makinig sa'yo. Pero pag hindi kanya sinasagot, malas mo. Okay? Kasi kesa murahin ka niya sa cellphone, mas gugustuhin pa niyang hindi ka na lang kausapin. I-text mo. Honey, baby, darling, saan ka na? Pinaghanda kita ng masarap na hapunan, yung favorite mong sinigang. Dito lang to ha, antayin kita. Naku, kung gaganyanin mo yung husband mo, excited yan umuwi. Kung alam niyang masarap ka magluto, tapos yung favorite na sinigang pa iniluto mo, kahit hindi ka na i-text niyan, gugulatin ka na lang yan, nandiyan na yun, kakatok na yun. Tapos pag kumatok, pagsilbihan mo. Okay? Huwag mong awayin. Saan ka ba galing, ha? Ilang araw na ako naghahanap sa'yo. Huwag mong ganyanin. Alam niyo kung bakit hindi sila dapat ganunin? Kasama sa instruction ng Diyos na submit to your husband, I respect your husband. Hindi mo pwedeng sigaw-sigawan at bulyawan o insultuhin ang husband mo. That goes against his design, his purpose. Habang kumakain, pinagsilbihan mo, sinerve mo, kwentuhan mo. Ano ikukwento mo? Yung mga nangyayari sa bata, sa anak ninyo. Alam mo ba si baby kanina? Tinesting ko siya eh. Binigyan ko ng pagkain, tapos pinapili ko siya. Yung mga ginagawa, attitude ng anak ninyong dalawa, ikwento mo. Gustong-gustong marinig ng mga husband yan. Gustong-gustong malaman ng mga husband na inaalagaan mong mabuti ang anak ninyong dalawa. Okay? Pag hindi ka pa rin pinapansin, despite the efforts na ginagawa mo, magtiis ka rin, huwag mong awayin, maghintay ka lang. Panahon na magsasabi sa kanya. Basta kailangan makita niya, maramdaman niya sa'yo na lagi kang cool. Na lagi kang relax. Na laging bukas yung tahanan ninyo para sa kanya. Honey, kung makita mo yung karelasyon mo ngayon na hindi siya okay, balik ka kagad sa bahay uwi ka na kagad Dito lang kami ng anak mo anytime. Katok ka lang. Okay? Dapat ganon. Dahil marirealize din ng husband mo yun eh. Na ikaw pa rin yung pinili niya. Basta makita niya, maramdaman niya sa'yo na karapat-dapat kang balikan. Dahil alam mo, you have the knowledge on how to deal with him because pinag-aralan mo yung kanyang design as male. So that's the first step, knowledge.
What's the next step? Understanding. Uunawain mo yung kanyang mga moods, yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga sinasabi. Huwag mong kokontrahin, huwag mong ipapakita na mas magaling ka sa kanya, huwag mong ipamukha sa kanya na mas matalino ka sa husband mo. Do not ever do that. Hindi ka nagugustuhin kausapin ng husband mo the moment na ginawa mo yan sa kanya. Pangatlo, knowledge, di ba? The first level. The second level, understanding. The third level is wisdom. The moment na in-apply mo yung knowledge at yung pagkakaintindi mo, in-apply mo, you become wise. Alam mo yung design niya bilang human being, bilang male, na hindi siya pwedeng iniinsulto. Hindi mo siya iinsultuhin. Diba? Knowledge talaga yung kailangan mo eh. O di tahimik ang buhay, in-apply mo yung dapat i-apply. You become wise. That's wisdom. So yun yung formula na nasa Proverbs 24 verse 3 to 4 na sinabi ng Diyos. Then, doon magiging successful ang inyong pag-uusap bawat minuto ng inyong buhay. Kaya, trabaho mong alamin bilang wife ang duty mo. Kapag hindi mo alam yung duty mo, magmamalfunction din yung husband mo. Why? Because maghihintay siya na gawin mo yung dapat mong gawin para sa kanya. Magmamalfunction talaga ang husband mo. Eh kaso, kapag sarili mo yung iniisip mo, ay hindi, hintay lang ako. Dapat lambingin niya ako. Dapat amuin niya ako. Dapat asikasuhin niya ako. Eh pag ganyan yung mindset mo, problema yan. Kaya nga naipaliwanag ko sa last episode, marriage is not about you or how you feel. It's not about yourself anymore. It's about him. Sa lalaki naman, it's about her. Ang pag-iisip tungkol sa sarili ay ginagawa habang ikaw ay single. Kaya huwag ka mag-aasawa hanggat hindi mo pa kilalang kilala ang sarili mo. Problema yon. Ikaw mismo ang magmamalfunction. Kaya nga, napakalino ng instruction ng Diyos. Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your heart. Unahin mong mahalin ng Diyos, kilalanin ng Diyos, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Kapag nakilala mo na ang Diyos, minahal mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, nakikilala mo na rin ang sarili mo later on. Yun yung step 2, knowing yourself. Step 3, love thy neighbor. Kaya magmamalfunction din ang buhay mo kapag in-skip mo yung 1 and 2. Yung loving God, loving yourself, nagmahal ka kagad, nakipagrelasyon ka kagad, masisira ang buhay mo. Okay? So yun yung 2 greatest commandment na binigay ni Jesus. Nung siya ay tinanong ng mga Pariseo, which one is the greatest commandment? Sa 10 utos ng Diyos, ano daw yung pinaka-greatest commandment? Imbes na isa lang yung sagot ni Jesus, 3 yung sinagot niya. Because magkakarugtong lahat yan. Hindi pwedeng isa lang. Okay? Kaya, yan po ang formula para maging successful sa lahat ng inyong relationship. Napakarami pa tayong strategy or sikreto na pwedeng i-share para mapanumbalik si Mister. Kulang na tayo sa oras.
Yan po ay pagpapatuloy pa natin sa mga susunod na episode. Sana mapanood nyo pa yung mga nakaraan nating episode para mas makakuha pa kayo ng napakaraming knowledge na kailangan ninyo para kayo ay mabuhay ng matiwasay bilang mag-asawa. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Papa Angelo, the Life Mentor, na nagsasabi kapag may tamang guide tayo, may tamang desisyon tayong magagawa. At sa bawat tamang desisyon na ating magagawa, tayo ay magkakaroon ng tamang klase ng buhay. Maraming pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye!